At kaunay ng paghahanda ng DepEd sa pasukan bukas, makakapanayam natin si DepEd Secretary Brother Armin Luistro. Magandang tanghali po, Secretary Luistro. Si Jun Veneracion po ito sa Balitang Hali. Unang-una po, unahin na po natin yung report ng aming kasamang si Rida Reyes. Ang sinasabi ng mga guro, hindi daw po sila handa, minadali raw po itong K+12 program ng DepEd. Alam mo, meron na tayong 140,000 na guro na nag-umpisa sa training. Yan naman training na yan, magpapatuloy. Pero alam mo, itong pagsusulong ng programa natin, parang nagtuturo ka ng driving. Yan kahit anong gawin mo sa theoretical, talagang ang matututunan lang yan kapag talagang inumpisahan na. So yan ang ating programa ngayon. At bukas na po ang umpisa ng implementasyon nito, di po ba? Ng unang, ito yung pangatlong phase ng K-12. Ang inumpisahan na lang natin ay sa grade 1 at saka sa grade 7 na bagong first year high school. Alright, so kumusta na po ang paghahanda ng DepEd sa pasukan, Brother Armin? Kumusta ilang mga estudyante po ang inaasahan natin papasok ngayong school year na ito? Ang ating nakatala ay mga 21.5 million o kaya mga 21. Pero ito magkakasama na June at Marie yung, yung mga nasa formal schooling at saka yung mga, meron tayong iba-ibang programa, meron tayong alternative learning system, meron tayong bubuksan na eskwelahan sa mga kulungan. So kasama-sama lahat na yan, mga 21.5 million. 21.5, ganun kadami. At kumusta naman po ang karaniwang problema dahil paulit-ulit naman po, alam naman po natin yun na Brother Armin na bagong school year, lumang problema, mga kulang sa libro, kulang sa classroom. Kumusta na po? Ang pangkaraniwang problema ay hindi na karaniwan ngayon. Unang-una, lahat ng mga estudyante, magkakaroon sila ng textbook at saka ng mga upuan. Ito'y nakaikot na ako kahit dun sa mga inuna natin, yung mga island schools, yung pinakamalalayo. Nandun na rin yung mga libro na nakita ko, na di-deliver na. Yung iba siguro paparating na, pero karamihan ng ating mga eskwelahan, meron na silang sapat na libro sa bawat estudyante. Kasama na nga dito yung kinder at saka mga upuan. So, dalawa doon sa sinasabi nilang taon-taon na lang may problema. Sa taong ito may solusyon na yon. Wala na yon sa ating listahan. And even yung mga classrooms, sir? Yung iba naman yan. Yung classrooms, nakapagtayo na tayo ng mga 16,000 plus last year. Yung ating mga kalukuyang itinayo, itong pag-umpisa nitong 2012, at ang iba dyan, lalo na yung mga one-story, magagamit na bukas, siguro mga 8,000. Pero yung iba, ongoing ito. Pag umikot kayo, marami kayong makikita ng mga patuloy na tinatapos. Ito yung mga multi-story building. Kaya ito'y siguro mga Agosto, Setyembre magagamit ng lubusan. No? Pero meron tayong itinatayo sa taong 2012 na hindi bababa sa 40,000 classrooms, 40. Kaya talagang yung ating kakulangan dyan, hindi na natin makikita. Siguro sa susunod na taon, sa 2013. Doon po na talagang inaasahan na maski paano mag-iiba na yung picture nga na makikita natin tuwing nagbubukas po yung bagong school year. Alam mo, pag makikot kayo bukas, palagay ko makikita nyo kung gaano kahanda yung karamihan ng ating mga eskwelahan. No? Yung may mga problema, siguro confined to less than 1%. Meron tayong mga 700 schools out of 45,000 na talagang congested. Pero ito'y less than 2%, 1% noong kabuuan. Pag umikot kayo sa mga probinsya, karamihan dyan talagang handang-handa na at maayos. In fact, yung iba sa kanila, may sobra pang lugal. Yung congestion natin doon lang sa mga 700 schools na yan. At kasabay niyo pong mag-iikot ang perhaps ang media bukas dahil siguradong tututukan ito ng media itong pagbubukas po ng klase. Brother Armin. Oo, at yung ating hiniling sa mga teachers, ipakita nila yung pinakamalaking ngiti para ating ma-welcome ng maayos yung lahat ng ating mga estudyante. Sabi naman po ng mga ibang guro, paano papakita ng ngiti? Kung kakapelanggot pa rin daw po yung kanilang sinasahod, Brother Armin. Hindi
hindi naman siguro kakapiranggot. Alam mo yung ating yung ating sweldo nationwide, no, ay nasa 18,000 per month. At kapag isasama mo yung benepisyo, 20,000. Eh siguro naman yung nagsasabing kakapiranggot, eh siguro naman hindi naman tama yung kanilang sinasabi doon, no. Pero siyempre, alam mo, kahit naman ako, palagi tayo naghahanap ng paano natin mapapataas pa ito. Ito naman nung kahit na isang taon, pinatupad ni Pangulo yung salary standardization at saka ng DBM, ito naman ay patuloy na tumataas. Pero siyempre, yung mga Pilipino, palaging gusto mas mataas kaysa sa last year, di ba? Finally, sir, sa mga magulang at estudyante magkakaproblema bukas, anong mga hotline ng DepEd ang pwede nilang tawagan? Alam mo, yung nagbukas na kami ng Oplan Balik Eskwela last week. So, kung hindi nila tiningnan yung kanilang pangalan, ay talagang makakaproblema sila. At magkakaroon tayo ng ibang listahan para doon sa hindi nagpa-abiso. Kasi, alam mo, ang ating mga magulang minsan papasok sa unang araw. Hindi naman tayo pwede ng ganyan. Kailangan nagpalista na sila. At kung sila hindi nasa listahan, ibig sabihin hindi sila pumunta man lang doon sa ating mga eskwelahan. Pero kung kahit ganyan, pwede naman silang pumunta sa eskwelahan, doon sa division superintendent, at gagawa natin ng paraan. Pero unahin natin talaga yung mga nagpalista ng maaga. Huli na lang po talaga. Saktong-sakto po ito dahil may pumasok na bagyo. Ano ngayong school year po ba kapag tag-ulan? Ano po yung mga usapin kaugnay sa guidelines ng pagsususpende ng mga klase? Unang-una, ang hiling natin sa mga magulang, huwag silang maghintay ng announcement sa DepEd at hindi tayo magbibigay ng announcement. Ang announcement pag may bagyo ay manggagaling sa Pag-asa at ito ay ibibigay sa gabi pa hanggang alas 10 ng gabi, hanggang alas 4:30 ng umaga. So dapat makinig sila sa radyo. Ang pakinggan nila ay Pag-asa. Sasabihin ng Pag-asa, pag signal number 1, automatic, wala yung kinder. Pag signal number 2, automatic lahat ng elementary at saka sa high school. Pag signal number 3, kasama na dyan pati yung college. Ngayon yung mga mayor, meron din silang announcement, lalo na pagka ito ay malakas ang ulan, walang bagyo, pero may baha. So, makinig naman sila doon sa announcement na manggagaling sa mga mayors. Alright, maraming salamat po, DepEd Secretary Brother Armin Luistro. Magandang umaga po.